Tahimik na pagkakanulo. Ang lihim na nagwasak sa aking kasal. Ang aking pangalan ay Elena, at ang isasabi ko sa iyo ay isang kwento na hindi ko kailanman naisip na mararanasan ko. Ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagsubok sa atin. At minsan ang mga tukso ay dumarating kapag hindi natin inaasahan. Ang asawa ko, si Alejandro, ay isang dedikado at masipag na tao. At sa kabila ng mga taon, ang aming kasal ay matibay hanggang kamakailan. Mula nang makuha niya ang promosyon sa trabaho, malaki ang nabawas sa kanyang libreng oras. Noong una, nagbabahagi kami ng mga hapunan, mahahabang pag-uusap, at mga sandali ng intimacy na nagpaparamdam sa akin na ako ay mahal. Ngunit ngayon, dumadating siya ng huli sa bahay, pagod at madalas, medyo lasing. Ang buhay ko ay nagsimulang magmukhang walang laman, na para bang nagbabahagi ako ng aking tahanan sa isang estranghero. Isang araw, ipinaalam sa akin ni Alejandro na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Samuel, ay nangangailangan ng pansamantalang tirahan. Si Samuel ay dumadaan sa isang mahirap na paghihiwalay, at si Alejandro, bilang isang mabuting kaibigan, ay hindi nag-atubiling alukin siya ng aming tahanan. Noong una, ako ay nag-alinlangan. Hindi ko kilala si Samuel maliban sa mga sinabi ni Alejandro. At ang ideya na magkaroon ng isa pang lalaki sa aming pahanan sa oras na kami ni Alejandro ay dumaranas ng mga problema, ay hindi ako natuwa. Ngunit tinanggap ko, dahil nagtitiwala ako sa paghusga ni Alejandro. Si Samuel ay lumipat sa amin isang Biyernes ng gabi. Siya ay isang kaakit-akit na lalaki. Laging may ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang presensya sa bahay ay agad na naramdaman. Hindi nagtagal bago ang mga gabi ay napuno ng mga pag-uusap habang umiinom. Si Alejandro at si Samuel ay madalas na nagkukwentuhan hanggang sa huli ng gabi. At kahit na minsan ako ay sumasali sa kanila, madalas na natutulog si Alejandro sa sopa, na nag-iwan sa akin at kay Samuel na mag-isa. Isang partikular na gabi, matapos makatulog si Alejandro pagkatapos ng ilang bote ng alak, kami ni Samuel ay nanatili sa sala. Nag-usap kami tungkol sa buhay, ang kanyang mga isyu sa kanyang ex, at kung paano niya namimiss ang kasama ng isang babae. Sinabi niya kung paano lumamig ang kanilang relasyon matagal bago ito natapos. Nakaramdam ako ng koneksyon sa kanya, isang mutual na pag-unawa sa kalungkutan na pareho naming nararanasan. Sa wakas, tinulungan ko si Samuel na dalhin si Alejandro sa kama. Siya ay lubos na walang malay, at nagtagal ako sa pag-aayos sa kanya. Habang ginagawa ko ito, naramdaman ko ang kamay ni Samuel sa aking baywang. Lumiko ako upang tingnan siya, nagulat, ngunit hindi siya nagsalita. Tinitingnan lang niya ako ng mga mata na puno ng pagnanasa na hindi ko na nakita sa matagal na panahon. Sinubukan kong umalis, ngunit ang pakiramdam ng kanyang haplos, kasama ng alak at adrenaline ng sitwasyon, ay nagpahinto sa akin. Nang hindi nagsasalita, dinala ako ni Samuel sa gilid ng kama, at bago ko magawa ang anumang reaksyon, hinalikan niya ako. Ang halik ay hindi inaasahan, puno ng pagnanasa at isang pasyon na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang aking puso ay pumipintig na mabilis, at sa sandaling iyon, lahat ng guilt at pagdududa ay nawala. Iniwan lamang ang pagnanasa na maging hinahangaan. Ang mga labi ni Samuel ay bumaba sa aking lig. Ang kanyang mga kamay ay nag-eksplora sa aking katawan ng may pagkamadali. At hindi ko maiwasang maglabas ng isang ungol na mula sa pinakapayak ng aking pagkatao. Ang silid ay napuno ng isang malakas, halos mahahawakan na enerhiya. Bawat paghaplos, bawat bulong, bawat hawak ay nagbigay sa akin ng isang pagnanasa na matagal nang naipon. Hindi ko na kayang tumanggi pa. Pinayagan ko siyang mangibabaw. Nararamdaman kung paano magkasabay ang aming paghinga, kung paano mainit ang kanyang balat sa ilalim ng aking mga kamay. Ang mga ungol ay naging mas madalas, mas intense, habang ang aking katawan ay tumutugon sa bawat paggalaw na may ganap na pagsuko. Ang gabi ay nagpapatuloy sa isang sayaw ng labis na pagnanasa at pasyon. Ang aming mga katawan ay nagtagumpay, ang mga kamay ay mahigit sa mga kumot, at ang mga bulong ay naging mga hinga. Ang bawat segundo ay tila walang hanggan. Bawat sandali ay isang abis ng kasiyahan kung saan ako ay sumisid nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Kami ni Samuel ay dalawang nawalang kaluluwa, naghahanap ng kaaliwan sa init ng isa't isa. Sa wakas, kapag ang intensity ay umabot sa rurok nito, kami ay humiga na magkatabi. Ang aming mga paghinga ay magkakaugnay sa katahimikan ng gabi. Walang mga salita, walang pangangailangan para dito. Ang bigat ng nangyari ay nasa hangin. Ngunit sa sandaling iyon, tanging pagkapagod at kasiyahan lamang ang pumuno sa aking isipan. Nang magising ako kinabukasan, ang sinag ng araw ay pumapasok sa mga bintana, na nagliliwanag sa silid. Si Alejandro ay natutulog sa aking tabi. Walang kaalam-alam sa nangyari.
Ako ay dahan-dahang bumangon. Sinusubukang iproseso ang aking ginawa. Ang guilt ay nagsimulang sumalakay sa akin. Ngunit alam kong ito ay isang lihim na kailangan kong itago. Isang bagay na hindi ko kailanman maamin. Si Samuel ay umalis sa aming tahanan ilang araw pagkatapos. At hindi na namin muling pinag-usapan ang gabing iyon. Nagpatuloy ang buhay. Ngunit hindi ko makalimutan ang nangyari. Ang sandali ng kahinaan na iyon, ang ganap na pagsuko sa pagnanasa, ay nananatiling nakaukit sa aking alaala. Bilang paalala na kahit sa pinakamadilim na mga sandali, ang tukso ay maaring maging hindi mapaglabanan. Kung nagustuhan mo ang video, pakilik at mag-subscribe, malaking tulong ito sa amin. Kung naghahanap ka ng kasama, iwan mo ang iyong larawan at detalye ng pakikipag-ugnay. Isasama namin ang aming email address sa description. At ikaw, ano ang iyong kwento?